Hola! Toleleje, toleleje. Kunin at basahin, kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan ng inyong kasama sa ating lumalim at mamunga Daily Gospel Reflection. Ang pagninilay na ito ay para sa January 3, 2026. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan, chapter 1, verse 29 to 34. Kinabukasan, nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya. Sinabi niya, "Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan." Siya ang tinutukoy ko nang sabihin kong dumarating na kasunod ko ang isang higit sa akin, sapagkat siya na bago pa ako ipinanganak. Hindi ko rin siya lubos na nakikilala noon, bagamat ako'y naparitong nagbibinyag sa tubig upang ipakilala siya sa Israel. Ito ang patotoo ni Juan. Nakita ko ang Espiritong bumababa buhat sa langit gaya ng isang kalapati at nananatili sa kanya. Hindi ko nga siya lubos na nakilala noon, ngunit ang nagsugo sa akin upang magbinyag sa tubig ang nagsabi sa akin, "Makikita mo ang Espiritu na bababa at mananatili sa isang tao. Siya ang magbibinyag sa pamamagitan ng Espiritu Santo." Nakita ko ito at pinapatotohanan kong siya ang anak ng Diyos, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Alam niyo po, siguro ay lagi nating naririnig yung salitang kordero ng Diyos. Si Jesus bilang kordero ng Diyos. Pero ano nga ba talaga ang ibig sabihin kapag sinabi nating kordero ng Diyos? Ito yung pakilala ni Juan sa gospel na binasa natin. Pinakilala niya si Jesus bilang kordero ng Diyos. Sa konteksto ng pananampalataya ng mga Hudyo during that time, yung kordero, ito ay isang batang tupa na sumisimbolo, itong mga batang tupa na to, less than 1 year old, sila yung ginagawang handog or alay. No? Sila yung, kaya pag sinabi mong kordero, literal, ang ibig sabihin ay batang tupa na ginagamit sa paghahandog. Noong panahon kasi ni Moises, saan ba nanggaling yung kontekstong ito? Dahil noon nga panahon ni Moises, nung alipin yung mga Israelites ng Egyptian, ayaw silang palayain ni Paraon. Kaya ang ginawa ng Diyos, noong panahon ni Moises, nagpadala siya ng 10 salot. Sa huli, yung pinakahuling salot na pinadala ng Diyos, anong sabi niya? Inutos ng Diyos kay Moises at sabihin sa mga tao na magkatay sila ng mga batang kordero, ng mga batang tupa. Tapos, yung pag kinatay nilang batang tupa, yung dugo nun, yun ang ipapahid nila doon sa hamba ng kanilang pintuan. Bakit? Kasi that night, darating yung angel of death na kung saan yung bawat panganay kukuhanin. Mamamatay yung bawat panganay. Pero anong sabi ng Diyos? Kapag nakita yung dugo ng kordero, lalampasan noong angel of death yung bahay na iyon. Lalampasan. Kaya ito yung tinatawag nating Passover. No? Hindi mamamatay yung panganay doon sa bahay na iyon. May kaligtasan dahil sa handog na tupa, dahil sa dugo ng batang tupa. Kaya ito yung naging tradition during that time. At makalipas nga ang hit sa 1,000 taon, dumating si Jesus. Sa panahon din mismo ng Passover, ginugunita nila rin yung Passover. No? Dumating si Jesus, pero this time, anong sabi? Hindi na dugo ng kordero sa pintuan. Nakasalala yung kaligtasan. Kundi ang kaligtasan natin, hindi galing sa dugo ng batang tupa, kundi
mismong dugo ni Jesus sa krus. Kaya kung ang unang Passover ay nagpalaya mula sa pagkakaalipin ng mga Egyptians, si Jesus, ang tunay na kordero ng Diyos, ang nagpapalaya sa atin mula sa kasalanan at kamatayan. At hanggang ngayon, kapag may kordero, may kaligtasan. Kaya ito yung pakilala ni Juan kay Jesus, kordero ng Diyos. Siya yung kordero. Ipinapahayag dito na si Jesus ay dumating hindi para manumbat, kundi para siya ang magbuhat ng bigat. Yung bigat ng ating kasalanan, yung bigat ng ating pagkukulang, yung bigat ng pagkasira ng relasyon natin sa Diyos. Si Jesus ang kordero ng Diyos, ang handog na kusang ibinigay para sa kasalanan ng mundo. Kaya lumalabas sa pahayag ni Juan, hindi lang siya basta guro o propeta. Siya ang isinugo ng Diyos Ama para akuin ang bigat ng ating kasalanan. No? Makikita rin natin dito yung pagpapakilala kay Jesus. Napakahusay ni Juan Bautista kasi ang gusto niyang i-emphasize si Jesus at hindi yung kanyang sarili. Gusto niyang bigyan ng halaga, gusto niyang ang gawing sentro ay si Jesus at hindi siya. No? Nandoon yung kanyang focus, yung ipakilala si Jesus bilang kordero. Paano natin to i-relate into our human experience? Sa totoo, mahirap maging Juan Bautista. Mas madalas, gusto natin tayo yung napapansin, tayo yung bida-bida. Di ba? Tayo yung purihin, tayo yung i-recognize. Pero tingnan mo si Juan, kahit during that time, napakarami na niyang follower, kahit sikat na siya, anong sabi niya? Hindi ako ang Mesiyas. Hindi ako ang tagapagligtas. Ito magandang pagnilayan natin. Sa buhay natin, ilang beses na ba tayong nagpanggap na tayo ang tagapagligtas? Naku, hindi ko naman po ikaw sinasabi yan, Brother Sam. Akala mo lang, hindi mo sinasabi yon. Pero kung minsan, di ba, yun yung feeling natin. Feeling natin, naku, tayo makapagligtas sa pamilya natin. Tayo makakapagligtas sa ministry natin, sa barkada natin, sa trabaho natin. Parang feeling natin, naku, kung wala tayo, walang mangyayari sa grupo natin. Oy. Ang paalala ng Ebanghelyo, hindi tayo ang sagot. Si Jesus ang sagot. Kaya, kung minsan, ayaw mong bumitiw kasi feeling mo, naku, paano na sila? Ano mangyayari? Huwag kang mag-alala. Si Jesus ang sagot. Kaya yung tunay na pananampalataya, marunong tayong ang ituro natin, si Jesus ang kailangan mo. Hindi ako. Yun yung pinaka magandang gawin natin. Tayo ang maging tagapagturo kay Jesus, patungo kay Jesus, at hindi patungo sa ating sarili. Let us pray. Panginoon, Ikaw ang kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng mundo. Ilang beses na ba namin laging kinakanta yung kordero ng Diyos? Ilang beses na ba namin itong binabanggit? Pero hindi namin nauunawaan. Ngayon, Lord, salamat sa gospel mo, salamat sa reflection. Ikaw pala, yung dugo mo pala, ang kabayaran para sa aming kaligtasan. Turuan mo akong maging tulad ni Juan Bautista, maging mapagpakumbaba, tapat, at handang ituro ka, hindi yung aking sarili. Punuin mo kami ng iyong espiritu upang ang aming buhay ay maging patotoo ng iyong pag-ibig. Amen. Na-bless ka ba ng gospel ngayon?
Di ba? Baka ikaw ay meron din kakilala na talaga namang stress na, pressure na, lalo na yung mga panganay o kaya yung mga bunso o kaya yung mga middle child na feeling nila, pasa nila ang daigdig, pasa nila yung pamilya nila. Naku, i-share mo yung gospel na ito. Ipaalala mo sa kanila na ituro si Jesus. Siya yung tunay na tagapagligtas. Hindi ako, hindi tayo, hindi sarili nating lakas. Turuan nating bumaling sila kay Jesus. Magkarinigan po ulit tayo bukas. Muli, ako po si Kuya Sam Pagaduan, nagpapaalala, halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabubuting gawa. God bless us all.